Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 5 hanggang 11. So Capricorn, tulad po ng kagawian ha, kung nyo lang po yung makaresonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Capricorns po yun. Kaya talasan nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages sa kaloob po sa inyo na yung spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again sa mga donations po at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you for your generosity kasi po isa yan sa mga ways to support our channel. So thank you again for not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong support at pagmamahal. So Capricorn, ano ang naghihintay sa inyo ngayong May 5 to 11? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the King of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Star card. In the area of what you need, you have the Four of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Cups. Wow, beautiful. In the area of your near future, meron kang Queen of Cups. Lovely. In the area of your challenge, meron kang Ten of Pentacles. In the area of your fortune, meron kang Five of Pentacles. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang Knight of Pentacles. At ang outcome mo this week, Capricorn, you have the Hierophant. Wow, tradition, commitment, strategy, home, family. Pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, you have the Knight of Wands. May good news pa parating sa'yo this time, Capricorn. Something that is information-based. Ano daw yung mga bagay na tinatrabaho mo this time? Nag-a-apply ka ba ng trabaho? Meron ka bang pinopursue na bagong project? O lilipat ka ba? I'm seeing someone traveling with the Knight of Wands. I don't know why. Pero parang ikaw, meron kang inaasikaso about traveling. Bakasyon ba ito o reunion nyo o kaya going somewhere else just to think o kaya to have a vacation or talagang pang trabaho ito. Nakita ko na pagpunta mo daw doon, meron kang malalaman na information, something that is a good news para sa'yo that you will use pagkadating mo sa lugar na yun. You will use that information moving forward. So, maging excited ka because there is something that will change not just you but your family's life. That's what I'm hearing. So, this valuable information, you will use this in the pursuit of the things that you want. So, make sure na lalaban ka, magiging sigasig ka, magiging masigasig ka sa mga bagay na gusto mong gawin. Huwag uurong at ilaban ang mga gusto. Have the fire within you and continue moving forward, okay? Kung ano man po itong pupuntahan ninyo for some bakasyon man o trabaho, talagang may good news dyan. Kaya go lang, gora ka, okay? Start tayo sa iyong reading. You have the King of Pentacles in the center of your reading now. Ang energy mo, Capricorn, you are in the era of your life na naghahanap ka ng ways para kumita. Meron ka ba ngayong balak gawin? Trabaho ito, as I'm hearing, trabaho o negosyo na gusto mong itayo pero ikaw nag-iisip ka kung paano. Because King of Pentacles, very practical ito eh. Hindi to kikilos ng hindi iniisip mabuti. Kailangan masiguro mo muna na tama ang desisyon mo, tama ang plano, tama ang gagawin para sa huli, yung outcome na dinadesire mo ay makuha mo. So, this time around, nandun yung energy mo, no? Sa background mo yung Knight of Wands, parang urong-sulong ka ba this time, Capricorn? Parang natatakot ka ba o nag-aalinlangan sa gagawin mo? So this time around, ang katapat niyan ay pagpaplano. Katapat niyan ay pagbubusisi. Find someone also that can help you, whether for advice, someone that is expert enough para bigyan ka ng plano. Halimbawa, gusto mo mag-abroad at yun yung nakita mo na magiging way mo para magkaroon ka ng additional income for your family. Talagang itong income na to, covered ang lahat. Bahay, pag-aaral ng mga anak, makapag-ipon for your future, ganyan. Kaya masigasig ka na asikasuhin tong trabaho na to o negosyo na ito. So maghahanap ka ng taong expert sa lugar na yun, sa industry na yun na parang bibigyan ka ng right advice. Parang, halimbawa, pupunta kang Canada. So, find someone na may alam sa Canada o nakapunta na doon o nakapagpadala na ng tao doon by their agency so that alam mo kung ano yung pasikot-sikot doon, ano ba yung initial mong dapat gawin sa bahay, sa kuryente, sa mga bills, ganyan, sa pagkain mo. So, parang magkakaroon ka na settlement there para mas mabilis at mas maaluwan sa'yo yung gagawin mo para makapag-focus ka sa pagkita ng pera. So, this time around, pagkaanin mo daw ang buhay mo in practical ways. Find things and ways para maging approachable, attainable, doable sa iyo mga bagay-bagay. Ngayon daw ang importante sa iyo, yung talagang doable, yung kaya mong gawin, doon ka daw muna mag-start, okay? The King of Pentacles being clarified by
The Three of Swords. Gamitin mo daw yung past heartaches mo sa mga bagay-bagay. Halimbawa, may ako ng pinursu before, try ka na mag-apply sa isang job, and then walang nangyari doon, tapos parang pinaikot-ikot ka lang, pinaasa ka lang, ganyan-ganyan. Halimbawa lang ito ha. And then talagang nadurog ang puso mo, nasaktan ka doon kasi parang hindi mo naman deserve yung ginawa sa'yo. Nandun ka na sa level, halimbawa ng training ka na, tapos malapit na, tapos parang hindi ka nakapasa, unti-unti na lang naman yung dapat gawin, bakit hindi ka pa pinapasa, ganyan. So, sobra ka nasaktan doon. So, parang naghahanap ka ulit ng bagong job, ayan na naman, application na naman, training na naman, additional training na naman, tapos natatakot ka na baka hindi ka na naman makapasa, ganyan. So, sinasabi sa'yo ng spirit guides mo na, gamitin mo yung past experiences mo, all that you learned in that experience para this time around, kung ano man itong tinatrabaho mo for your future, for your family's future, ay hindi na ulit maulit yung nangyari before. You now have the enough wisdom, enough, parang wais ka na daw this time, wais ka na maaamoy mo agad, malalaman mo agad, madedetect mo agad yung bagay na parang, okay, dinaanan ko na to before, hindi na ako mahuhulog dyan. Nangyari na to before, alam ko na kung ano magiging plan B ko. Alam ko na magiging paraan ko para hindi to mauwi sa wala at makuha ko siya agad-agad, ganyan. So make sure this time around, use your past experiences and all of those lessons para this time around talagang iyo ito dahil wais ka na, okay? In the area of what you want, you have the star card. Meron ka talagang wini-wish this time at malalim yung hope sa'yo, sa puso mo na makukuha ko to, ganyan. Parang dito, pinagkakatiwalaan mo si God, pinagkakatiwalaan mo yung journey mo, pinagkakatiwalaan mo yung sarili mo, nakakayanin mo. May mga bagay ka siguro na parang iniisip mo, kakayanin ko ba to, nahatakot ka. May mga secrets din, may mga bagay na unclear, may mga bagay na hindi mo sure. Pero this time around, nagkatiwala ka sa sarili mong kakayanan. And may hope ka, and dinadasal mo to. I'm hearing someone praying na, please God, ito na ibigay mo, kailangan ko to this time for my kids, kailangan ko to for my family, ibigay mo na sa akin. So that is something that you're praying for this time. The star card is being clarified by the Two of Wands. Yes, this time around, ready ka na talaga to take off. Talagang ito ay pagsugod sa mga bagay na talagang taking risks. Parang with Two of Wands, talagang handa kang pumunta sa isang bagay o sa isang lugar o sa isang opportunity na hindi mo pa to kabisado o totally unfamiliar ka. Pero handa mo ilaban because you have dreams, you have goals, nakapagplano ka na, nakapag-decide ka na. And I'm talaga seeing someone going outside of the country because Two of Wands is also a card of traveling. So, kung nagka-travel ka this time at papunta kang abroad, papunta ka sa isang job offer o naghihintay ka na lang because Two of Wands also about waiting for that right moment na talagang go ka na, ganyan. So, meron dyan sa inyo naghihintay ng visa, naghihintay ng approval or passport something o papers, inasikaso mo papeles sa embassy, ganyan. So, this time around, I'm really seeing you hoping na talagang maabot mo na, makuha mo na yung confirmation para makalarga ka na. In the area of what you need, ito daw kailangan mo this time, the Four of Wands. This time around, I'm seeing for you to be able to find the right things in your life, make sure na nakafocus talaga clearly sa isip mo. Ano ba yung gusto ni Capricorn na goal? Ano yung endpoint? Kasi baka mamaya gusto mo lang magkatrabaho para makaipon, kumita ng pera. Pero saan mo iimpok ang pera na yan, Capricorn? Pambayad ba ng ganito? Pambili ng kotse? Pambili ng bahay? May pinapagawa ka bang bahay? Because I'm seeing home here. Pagpaaral ng mga anak, pampag-graduate ng anak, o pang-ipon para sa kasal, pambinyag, o pampa-anak, delivery sa baby, ganyan, pampa-ospital. So, para saan? Make sure daw this time na malinaw sa isip mo, nakasulat na yung mga gastusin o mga bills o mga goals para daw kapag dumating na yung blessing na ibibigay sa'yo ni God, doon mo agad mailalaan. Hindi siya masasayang, hindi mapupunta sa iba't ibang direksyon. Because alam mo naman, pag may dumating na blessing, people in your life will come rushing into your home, into your life, and asking for you to do this, to do that for your favors. Ang ending tuloy, hindi mo na nagawa yung initial goal mo because binigay mo sa iba dahil nga naman nangangailangan sila at humingi sila ng tulong sa'yo. Pero kung initially nasulat mo na sa notebook mo o sa isip mo kung ano yung mga paglalaanan mo ng mga blessing na darating sa'yo, ay talaga ma-accomplish mo because Four of Wands is all about accomplishments, goals, finish line. Ito yung mga bagay na kailangan mong tawirin at pag natawid mo to, good result. So sabi sa spirit guides mo, dapat malinaw yung mga goals, yung mga endings, yung mga finish line na dapat mong maabot at gusto mong maabot kaya ka naghihirap this time, kaya pinaghihirapan mo itong gusto mong gawin because ito yung malinaw na goal. So have those clear daw, dapat clear na clear, okay? At yun na i-prioritize mo.
The Four of Wands being clarified by the King of Swords. Yes, putulin talaga. Magkaroon ka daw ng paninindigan sa mga bagay na gusto mong gawin. Kapag may mga lumapit o mga tao o sitwasyon na alam mong dito makakabuti sa'yo at nagkakaroon ka ng distraction away from your real goals, away from your real finish line, na para mga distraction, make sure that kaya mong putulin. Para, ay, hindi yan para sa akin. Magkaroon ka daw ng active role in your life na, ay, hindi to para sa akin. Ito kasi yung goal ko eh. May mga taong humingi sa'yo ng gantong favor. Ay, sorry, hindi pwede kasi may pinag-alaanan ako ibang bagay for this. So, make sure na hindi mawawaglit sa'yo yung totoo mong goal para hindi masayang o hindi para magigising ka na, ay wala na, sayang, nasayang tuloy lahat ng effort mo. So, magkakaroon ka rin dapat ng paninindigan, say no to things na hindi pwede. Pag may nanghihingi sa'yo ng gantong pabor, ganyan, o utang, ganyan, pag alam mong hindi mo pa kaya at may pinag-alaanan ka, learn to say no. Sorry, hindi pwede. Hindi pa pwede, hindi ko kaya because may pinag-alaanan ako, ganyan. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Cups. Marami kang pangarap for your family, Capricorn, because Ten of Cups is a happily ever after card. Everything that you're doing now na pagsisikap para makaipon, magkaroon ng matatag na trabaho, matatag na negosyo, magkaroon ng magandang future, it's because of them. It's because of your enormous love for your family, for your kids, for yourself too. At pangarap mo balang araw. I'm seeing someone really doing everything that they could para makabili ng sariling bahay, para mapaayos ang bahay, makabenta ng ganito, makabili na ng sariling lupa, ganyan. So, o kaya mapalipat sa ibang school ang mga anak ko saan mas matututukan sila ng kanilang school needs o kaya makapagpatapos na ng college, ganyan. So, ngayon ang ugat at ang dahilan kung bakit laban ka na laban, it's because of your family. And I'm seeing here, you will get there. You will get what you need. You will get the goal para sa kanila. Okay? So the 10 of cups pala. It's being clarified by the Queen of Cups. Yes, your heart. Dahil mahal mo sila, kaya ilalaban mo kahit nagasakripisyo ka, kahit mahirap, kahit parang sugal ito para sa'yo, ilalaban mo kasi sila yung dahilan kung bakit ka nabubuhay, sila yung dahilan ba't ka masaya, kung bakit ka lumalaban, kasi sila yung mahal mo at ilalaban mo to para sa kanila. Ang iyong dahilan kung bakit ka lumalaban ay dahilan din ng iyong future. I'm seeing you winning something. Because Queen of Cups is also about attaining something valuable. Tulad nito, tinan mo yung hawak-hawak niya. Usually, puso niya yan eh. Pero mukha rin siyang trophy, diba? So, you're gonna win something in life in the near future. You will get this finish line. You will get this threshold, this goal. So, congratulations kasi itong binubuo mo at pinaghihirapan mo, eto siya. Makukuha mo na siya. Malilipat mo na ng ibang school, makakaipon ka na, may bibili mo na yung bahay, makapagawa mo na yung bahay. Kung ano man po yung goal nyo na pinaghihirapan mo, eto na siya with the Queen of Cups. And winning it, you're gonna win this. You're gonna get this. So congratulations. And you're gonna sit here looking at that goal, looking at that product and telling yourself, wow, buti pinaghirapan ko to. Buti hindi ako sumuko. Buti nilaan ko yung buong puso ko in achieving this and you will get this. Congratulations sa'yo, Capricorn. Ano? So, the Queen of Cups being clarified by the Queen of Swords. Wow, clear. Queen and Queen. Queen of Cups, all about your heart and your happiness. Queen of Swords, all about your mind and might. So good, laban. And ito'y bunga ng pinaghirapan mo. Talagang malinaw sa'yo kung ano yung gusto mo, malinaw sa'yo kung ano yung goals mo, kung ano ilalaban mo. You say no to people, no time for dishonesty, no time for disrespect, no time for BS. Ikaw, alam mo, sigurado ka sa sarili mo eh. Very authentic ka at matalino ang mga decision mo this time, kaya nakuha mo tong goal na to. Congratulations, Capricorn. I'm seeing talaga a mother figure too. Para masaya yung nanay mo, kapatid mong babae, o tita mo, or lola mo, sa naabot mo. And proud na proud sila sa'yo. Meron ka bang namayapang family figure na babae sa buhay mo? I don't know, pero dumikit sa akin yung information na yun that they are very, very proud of you in what you're gonna achieve. Capricorn, so matuwa ka because you are being protected and guided by someone in your life that is a mother o babae sa buhay mo, talagang importante sa puso mo, and they are very, very proud of your achievement. So, congratulations. In the area of your challenge this week, Capricorn, is Ten of Pentacles. Ten of Pentacles all about your legacy, financial stability, ganyan. So ngayon siguro ang iniisip mo ay pangmatagalang pera, pangmatagalang solusyon, bahay ito o kaya negosyo, ganyan. And you're thinking, kailangan makaisip ako ng paraan para kumita ako ng pera na sigurado, stable, na magagamit ko for the next 5 years o hanggang mag-retire ako. I'm hearing someone challenge sa kanila yung pension nila o
papers for SSS, GSIS. So, siguro ngayon time na parang gugulin mo yung oras para mahanap yung right documents para malakad ito ng mabuti. I'm hearing someone needs to have a lawyer because may problema ba sa mga ari-arian o hatian ng mga mana, ganyan. So this time around, focus on that. Find a legal expert to help you para makuha mo yung justice in the things na dapat para sa'yo. But for some, ngayon, naghahanap ka talaga ng trabaho. For other Capricorn, na solid ang trabaho na pangmatagalan. Ano? The Ten of Pentacles being clarified by the Five of Cups, yes. Talagang ngayon, nahihirapan ka to move on from this. Sobrang hirap itong tinatakal ninyo with your family. I don't know why, hatian ba to ng pera o nag-aaway-away na ba for some property o something monetary, and ngayon nag-iisip ka ng solid na pagkakakitaan para makamove on ka na sa problem na ito, and this time around magkaroon ka ng solid na means para ikaw na makamove on from this struggle. May problema na parang gusto mo na mag-move on pero hindi ka makamove on because malaking bagay ito na issue sa family mo, whether bahay nga ito o mana o pera or hatian, and now para ikaw kating-kating ka na makaalis, parang ayoko na mag-deal dyan, gusto ko na maghanap na ibang opportunity for myself para hindi ko na kailangan kumapit pa sa mga bagay na ito. So, kaya ang challenge sa'yo, anong dapat gawin para matapos ang issue na yan and makahanap ka na ng stable job or stable opportunity na pangmatagalan. Ano? In the area of your fortune, ito ang maganda, Five of Pentacles, sinasabi sa'yo ng spirit guides mo na tapos na ang struggle mo, Capricorn. In the area of your fortune, meron ka makukuhang pera this time o opportunity, pwedeng trabaho or help from someone. Baka may dumating sa'yo, magbibigay sa'yo ng tulong and will give you the opportunity para makawala ka na sa struggle na ito. Someone will come to you and give you that helping hand. Pwedeng utang, papautang sa'yo, nagbibigay sa'yo ng bagong chance, o kaya sideline or new job, new opportunity na mag-aalis sa'yo sa struggling na ito. For some, nakikita ko na ngayon, ipaprioritize mo na yung mga importante, yung mga kalakasan mo, yung strength mo. Hindi ka na mag-focus sa negativity o sa weaknesses mo. Parang ngayon gagamitin mo na yung tamang-tamang strategy para makagawa ka ng ways para makawala ka sa paghihirap na ito. Parang ngayon, halimbawa, naghihirap ka sa buhay, wala kang ipon, wala kang pera, and then na-realize mo na, marunong ako magluto, why not magbenta ako halimbawa ng biko, kasi magaling ka halimbawa magluto ng kakanin. So parang doon ka magsisimula na umalis sa iyong ka-strugglean because you used your strength. Ang strength mo magluto ng biko, strength mo magluto ng spaghetti halimbawa. So yun nagagamitin mo para makaalis ka sa struggle mo, and you will get that clarity this time. So struggle is over for you. The Five of Pentacles being clarified by the Page of Cups. Yes, an unexpected gift coming to you this time na makakawala ka sa struggle na yan. Pwedeng gift of advice or someone will come to you and give you monetary help, o kaya magpapautang sa iyo o magbabayad sa iyo ng utang, o kaya you will get that bright new idea na parang, why not itry ko to, baka makaipon ako, baka makabenta ako, baka magkaroon ako ng pera ko. So, tabayanan mo this week, struggle is over because unexpected gift will come to you and help you moving forward, okay? In the area of your divine advice, you have Knight of Pentacles. Advice sa'yo ng spirit guides mo, Capricorn, plano. Magplano ka daw muna sa mga bagay na gusto mong gawin. You have goals, you have dreams, you have mga bagay na gustong gawin in the near future for you and for family. Busisiin mo daw. Meron mga bagay sa life mo this time na parang kailangan mo daw araling mabuti. Busisiin mo yung mga fine lines, fine prints. Huwag ka daw basta-basta pipirma. Kailangan naiintindihan mo yung mga gagawin mo, yung trabahong tatahakin mo. Make sure that every step ay binubusisi mo so that hindi ka magkamali, hindi masayang opportunity, and also para lalong hindi ma-delay. Knight of Pentacles telling you na make sure that you are on hand at talaga nakatutok ka para every aspect madali mo agad magawan ng solusyon. Okay? Knight of Pentacles being clarified by the Empress cards. Everything daw talaga na binubuo mo, huwag ka daw magmamadali, especially with the Empress card here. Si Empress kasi buntis to So, binubuo niya ng binubuo, tiyatsaga niya hanggang sa maipanganak niya yung goal o product o kahit baby na gusto niyang mabuo sa life niya. So, anything that you're trying to make this time, huwag mo daw mamadaliin and always plan ahead, busisiin mabuti. Huwag ira-rush, okay? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Unang-una, ito ay angel number mo, Capricorn. So you can use this number, pwede rin sa birthday mo o kaya special number sa'yo this week. You have 444. You are protected.
So basahin natin, trust your journey, trust the way your life unfolds, and trust that you are where you need to be at the present moment. I am protected. So kung ano man po ang pinagdadaanan mo this time, kung ano ang plano mong gawin, kung ano yung mga hope and dreams and goals, have peace in your heart that ikaw ay protected ni God at you're in the right path, okay? Napakagandang angel message sa inyo yan. Ito ang area na kailangan pag-focus on this whole week, Capricorn. You have acceptance. I am learning to accept the things that I cannot change. So may mga bagay sa buhay, especially with the past, na kailangan i-let go, kailangan ng harapin, especially here, may mga things ka na regrets about family life and monetary things in your family na kailangan mo daw i-let go and accept na yun na yan, yun yung nangyari, kailangan ko na mag-move on, okay? Ang yung outcome na napakaganda, you have the Hierophant. Hierophant's all about wisdom. Your home, your family. Meron ba sa inyo lilipat ang bahay? Ikakasal this time? Bubuo ng sariling pamilya? O kaya, I'm seeing someone talaga relocating somewhere and ngayon may bahay ka na. That's the outcome that I'm seeing. For some, magiging teacher ka o magiging mentor ka or you're gonna get a new parang training, ganyan, or I'm seeing parang workshop or mag-secure ka ng parang pag-aaral o diploma or certificate for a certain endeavor na kinakailangan mo moving forward. Nandito na siya, darating na siya. For some, meron ka kailangan buhisiin about your values, your wisdom. Tama ba itong ginagawa ko? Baka naman mali ito. Am I going outside of the tradition? Baka hindi ito ang rule. So this time around, check on your wisdom, check on your values. Tama ba itong ginagawa mo? Tama ba itong ways of acquiring things. I'm hearing also for some na maging closer ka daw kay God, Capricorn, pray more, visit the church, and ipag-pray mo daw yung mga goals and dreams mo, especially for those who are traveling. Make sure that you are protected and guided by God, and make sure that you pray more for your safety, for your future, then kung anong pupuntahan mo doon. But for some, it's all about house. May makakabili ng house this time. May nagbabayad, nakatapos na ng pagbabayad sa bahay, o makakabenta ng bahay. For some, talagang I'm hearing bubukod na kayo. Meron akong nakitang bubukod na kayo. Okay, congratulations. The Hierophant is being clarified by the Moon card. O yung mga bagay daw na talagang dati hindi sure o hirap na hirap ka na sa journey mo, hindi mo alam kung paano gagawin, talagang kumapit ka kay God. Especially, very spiritual tong kombinasyon na ito. Siguro ngayon may ginugugol kang path, especially here with the Moon. Parang lakad ka ng lakad sa journey mo and you can't seem find the light. Hindi mo alam kung ano yung resulta, hindi mo alam kung nag-develop ba, pagod na pagod ka na. Ubos na rin siguro ang pera mo sa kakagugol sa bagay na ito. Pagkatiwalaan mo daw yung path mo, pagkatiwalaan mo si God, pagkatiwalaan mo sarili mo, that God will lead you at the right path. Especially here, with the 444 message yung spirit guides mo that you are not lost, you are not wandering, you are at the right path, you are protected by God, by your angel guides, by your spirit guides. So make sure that kapitan mo daw, laksan mo ang loob mo, laksan mo ang spiritual power mo, and you will get the clarity and kapayapaan sa puso mo that what you're doing is right and that God will never leave you and that darating ka sa iyong destinasyon. For those na for a very long time ay naghanap ng ways kung paano mababayaran ng bahay, makakabili ng bahay, nandito na siya. Congratulations. So Capricorn, that is your May 5 to 11 reading. Sa po kayo nakarate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.